Halika, mag-aaral tayo, kapatid. Ayan po, Yun pong unang lesson natin, Sister Mema, gusto dyan sa Hong Kong, no? Hallelujah. Siguro, paris dito, umuulan din. Lakas po ng ulan dito sa Baguio ngayon. So, praise God po. Ang ating kapatid na Sister Mema ay kasalukuyan pong nakikibahagi sa atin. Okay po, nung pong unang lesson natin, Brother Kevin, good morning, good evening sa atin. Halika't mag-aral tayo ng salita ng ating Panginoon. Sinagot po natin sa unang lesson natin, yung tanong na what is disciple? Okay, so marami po tayong natutunan doon. Sinagot po niya yung tanong na ano po ba ang disipulo? Nalaman po natin na ang disipulo po ay hindi lamang believer, hindi lang isang mananampalataya, kundi isang taong sumusunod kay Jesus. Sa atin naman pong ikalawang lesson, pinag-aralan po natin yung tanong na what is difference between a believer and a disciple. So, diyan po ay sinagot din po natin yung mga katanungang iyan. So, ngayon po ay dadako naman po tayo sa mas mahalagang katanungan, mga kapatid, Ito po ay ang tanong na what is discipleship? Okay. So, marami pong Kristiyano ang nakakarinig na ng salitang discipleship. Pero kapag tinanong mo po sila kung ano ba talaga ito, iba-iba po yung kanilang mga sagot, mga kapatid. Mayroon po nagsasabi na ang discipleship is a Bible study o discipleship is Bible study. Yun naman pong iba ay discipleship daw po is attending church. At may nagsasabi naman po na discipleship is joining a life group, Ang tanong po, tama po ba ang sagot ng mga ito? So, ang sagot po ay bahagi lamang sila ng discipleship, pero hindi sila ang kabuuan ng discipleship, mga kapatid. So, bibigyan ko po kayo ng isang illustration, Halimbawa po, may nagtanim po ng isang puno ng mangga sa inyo. Mahilig po ba kayong magtanim? Okay, nagtanim ka si Sister Mema ng mangga o puno ng mangga. Ang tanong, ano ang layunin mo? Bakit mo itinanim ang puno ng mangga? Okay? Para lang ba ito magkaroon ka ng isang magandang puno ng mangga o isang halaman? Hindi po, di ba? Ang layunin niya ay lumaki ang puno at mamunga, hindi lang pang-display na puno. Kung hindi, lumaki ito at mamunga, di po ba? At ang bunga nito ay magkakaroon ng maraming bunga o mamumunga siya at magkakaroon po siya ng maraming bunga. Tapos yung buto niya, maaring ito ay itanim ulit at magkakaroon po ulit ng bunga. So, ganito rin po ang discipleship. Pagka munang kumain, Sister Mema, makinig ka muna. So, ganito rin po ang discipleship, mga kapatid. Hindi layunin ng Diyos na manatili tayong spiritual babies. Gusto po niya ay lumago tayo. Lumago tayo, hindi lang lalago. Hello, Brother Manny. Alika, mag-aral kita. Mag-aral tayo, Gusto po niya sa discipleship, hindi ka lang maging babies, Gusto niya ay lumago tayo, magbago tayo, mamunga tayo tulad ng isang mangga. Po, magandang gabi po, At mapapalago tayo, hindi lang tayo, kung hindi magpapalago rin tayo ng ibang tao. Okay, so ang tanong, what is discipleship? Okay? Sa English definition, mga kapatid, yung tanong na what is discipleship? Discipleship is the intentional process of helping people, mature followers of Jesus Christ, who obey Him and make other disciples. Sa Tagalog, ang discipleship ay sinasadyang proseso ng paghubog sa isang tao upang siya ay maging ganap na tagasunod ni Kristo, mamuhay ayon sa kanyang salita at gumagawa rin ng ibang alagad. Yan po ang ibig sabihin sa Tagalog
Brother Kim Bernardes, magandang umaga po. Ay, gabi pala. Magandang gabi, kapatid, no? Okay, mag-aral tayo. Ano po ang simple explanation nitong binigay ko sa inyo na definition nitong what is discipleship? Okay po, ang discipleship ay parang pagpapalaki po ng anak. Sister Luella, Mangabang, ayan, ang ating kapatid sa Apayaw. Magandang gabi. Simple explanation po nito, ang discipleship ay parang pagpapalaki ng isang anak. May nagkaroon na po ba tayo ng anak, mga kapatid? Okay? Kapag ipinanganak ang isang sanggol, hindi mo siya pababayaan. Pinapakain mo siya, inaalagaan mo siya, tinuturuan mo siyang magsalita, tinuturuan mo rin siyang lumakad, tinuturuan mong maging responsable ang isang bata hanggang siya po ay maging isang mature na tao. Okay, ganito rin, kapatid, ang discipleship. Kapag may bagong believer na umattend dyan sa church ninyo, pastor, no, kapatid, hindi natin siya basta iiwanan, no? Hindi lang tayo masaya at i-congratulate siya na, hi, ligtas ka na, congratulations. Kailangan natin siyang tulungan. Okay, hindi. Paano mo siya tutulungan? Turuan mo siya, i-disciple mo siya. Okay, sasamahan mo siya, i-coach mo siya. Okay? And ipapanalangin mo siya, gagabayan mo siya hanggang siya ay maging disciple. At pag nakita niya ang kanyang sarili, na accept niya sa sarili niya na isa siyang disipulo ni Kristo, abay ilagay mo na siya sa cell group kung nasa church ka, o From Life group. O, ganun sana kung sa cell group ay sa church. Pero dahil tayo nag-aaral pa lang, pinupundasyon pa natin yung mind natin sa mga ibig sabihin ng discipleship, kaya hindi ko muna yun bibitawan sa inyo. Okay. Ano pa po ang pwede nating malaman tungkol po dito sa discipleship, mga kapatid, Para pong isang school yan o parang isang mag-aaral. Okay, tanungin ko kayo, kapatid. Ang isang doktor ba, okay, pwede bang maging doktor dahil nag-enroll lang siya sa isang school o sa isang paaralan? Hindi, di ba? Kailangan mag-aral muna siya. Hindi lang sapat na nag-enroll siya sa isang universidad na paaralan ng mga doktor. Kailangan niyang mag-aral. Kailangan niyang sumunod sa training. Okay. Kailangan niyang mag-practice. Di ba, Brother Manny? Bilang isang teacher, hindi lang doktor. Okay, gagawin niya muna ito. Magpa-correct sa teacher. Pagkatapos, noon, ay magtuturo na siya o magdudoktor na siya. Ganun din po ang Christian life, Believing in Jesus is like enrolling, Discipleship is the training. Being a disciple is the result of the discipleship. Oh, maliwanag po ba yun? Okay. Bigyan ko kayo ng isang malaking idea. Ang salvation, okay, give us life. Binigyan tayo ng buhay dahil tinanggap natin si Kristo. Okay? Binigyan tayo ng salvation. Kaya mayroon kang buhay. So, discipleship teaches us how to live that life na tinanggap mo, nakaligtasan kay Kristo. So, ibig sabihin nun, ang kaligtasan, ang simula ng bagong buhay mo. Tinalakay ko yan doon sa difference of believer and disciple. Okay? So, ang discipleship ay proseso kung paano mamuhay bilang tunay na Kristiyano. Okay? Kaya, mag-undergo ka sa discipleship. Proseso po yan. Hindi yan isang seminar lang, hindi yan isang Bible study lang, lifestyle po ang discipleship. Para po, under that discipleship, ikaw ay nahuhubog, natuturuan, nag-aaral. Kaya sabi natin, ang discipleship ay pag-enroll, Pag-aaral, pag-undergo sa isang nagtuturo sa atin para tayo ay
maturuan. Okay? Para pag magaling ka na, maging matured ka na, ikaw naman ang magtuturo sa iba. Ganun po yun, no? Ano pa po ang ibig sabihin ng isang disipulo, mga kapatid? Bibigyan ko pa kayo ng isang ibig sabihin o meaning nito. Okay, hatiin natin ang salitang discipleship. Disciple plus ship. Hindi ito literal na barko ha. Okay, ang sa English po ay hulapi yung ship, di ba? Teacher Manny, ano? Nangangahulugan na state o relationship o process. Halimbawa, friendship, leadership, membership, ganito din po ang discipleship. Sister Catres, Jules, halika, mag-aaral tayo ng discipleship. Okay? So, ganun po ang ibig sabihin, no? Nito, hinalimbawa ko yun. Hatiin mo yung disciple, ibig sabihin, ay ito po ay ganito yung discipleship na inalalarawan natin. Ibig sabihin, nito ay the process of becoming and growing as disciple of Jesus Christ. Ang disipulo po o ang discipleship po ay proseso, sabi natin, ng pagiging at patuloy na paglago bilang alagad ni Kristo. Disciple, alagad, ship, process, pinoproseso ka. Okay? Kaya pag pinagdugtong mo yan, disciple plus suffix na ship, ay magiging tinatawag na process of becoming and growing as a disciple of Jesus Christ. Mayroon pa tayong isang ilustrasyon, no? Ang isang bata kapag pinanganak ang sanggol, tapos na ba ang trabaho ni nanay o ng magulang? Hindi. Doon pa lamang nagsisimula na pinakakain, pinapaliguan, inaalagaan, tinuturuan, hanggang maging matured ang bata. Ganito rin po ang bagong believer. Kapag tinanggap niya si Jesus, hindi pa po tapos yun. Hindi ka maragsakan, pastor, nga na isalakanin. Doon po magsisimula ang discipleship sa buhay ng isang believer. Okay, makikita yan doon sa Ephesians 4:13, no? Sabi niya doon, hanggang sa tayo'y dumating sa kasakdalan. Dapat dire-diretso ang pag-aaral mo bilang bago kang mananampalataya. So, ikaw, pag nasa church ka, idadalin ka doon sa tinatawag na cell group o igugrupo ka doon. Kayo na mga bagong newcomers sa loob ng church. Kapag handa na kayo maging disipulo, dadalhin na kayo doon sa cell group. Para doon sa cell group, mag-aaral na kayo diyan ng maturity, ano? Mag-aaral na kayo diyan, huhubugin kayong ng maayos diyan ng salita ng ating Panginoon, ng character, transformation, okay? So maraming iba pa na magagawa kapag ito po ay iaano natin sa church. Pero ito ay individual ko lang na itinuturo pa lang sa inyo, okay? So ito po ay ganoon, katulad ng ating ginamit kanina, mga kapatid. Okay, tingnan po natin ang mga susunod pa na pwede nating tingnan. Okay, so simple explanation po ng na ibinigay ko sa inyo na ang pagpapalaki po sa isang anak ay parang isang sanggol, no? Sinabi ko sa inyo, nalagaan natin, tinuturuan mong magsalita, tinuturuan mong lumakad, no? Tinuturuan mong maging responsable hanggang siya ay maging matured na tao. So ganun din po ang discipleship. Kapag po bagong mananampalataya, ganun po ang dapat nating gawin. Okay, ano po ang scripture natin dito? Mateo 28:19 to 20. Sabi niya doon, go. Ulitin ko na naman dahil yan ang ating main text. At ang ating pusod ng mensahe niyan ay discipleship. Okay, sabi niya, go therefore and make disciples. Anong inuutos ni Jesus dito? Si Jesus mismo nagsasalita dito, ha? Sabi niya, kaya nga magsiyaon kayo at gawin ninyo mga alagad ang lahat ng bansa. Pansinin ninyo, kapatid, hindi po sinabi ni Jesus, go and make church members. Ang sabi niya, go.
Mayo kayo, no? And go and make disciples. Hindi niya sinabi din na go and make attendees, no? Ang sabi niya, make disciples. Gumawa kayo ng mga alagad. Ibig sabihin, mga kapatid, hindi sapat na puno ang simbahan. Hindi sapat na marami ang uma-attend sa simbahan. Dapat ang mga attendees itinuturo ng maayos. Itinuturo sa pundasyon ng mga salita ng Diyos para siya ay lumaki, mag-grow hanggang sa maabot niya ang maturity. So, ang tanong, mayroon ba tayong mga tunay na disciples sa loob ng church? Okay. Ano ba ang ginagawa ng discipleship? Kapatid na Sister Juliet, no? Brother Manny, Sister Mema, ano ba ginagawa ng discipleship? Una, number 1, it teaches. Tinuturuan tayo ng salita ng Diyos under discipleship. Kaya kung nasa church ka, nasaan ka ba? Life group ka ba? O cell group ka ba? O nandun ka na sa training for leaders, ano? So yun. Ganun kasi yung process doon sa church. Okay. So, tinuturuan tayo ng salita ng Diyos. Hindi opinion ang tinuturo sa atin. Hindi tradisyon, kapatid. Kundi katotohanan mula sa salita ng ating Panginoon. Okay. Pangalawa, i-transform. Tuturuan ka ng salita ng Diyos para hindi lang madagdagan ang knowledge mo o kaalaman ng iyong utak. Pero ang intensyon, kaya it transforms, mga kapatid, ay nagbabago ang puso natin through the Word of God. Okay? Nagbabago yung karakter mo. Hallelujah. Nagbabago yung lifestyle mo. Kung dati ang karakter mo ay masungit ka, nung bago ka manampalataya, ang dami mong mga bad characters, no? Hallelujah. Kapag ikaw ay nasa discipleship na, tuturuan ka na matransform ng salita ng Diyos. Hindi lang magpatingga sa knowledge, pero ito ay nagbabago ng puso, of course, through the Holy Spirit na siyang pangunahing teacher natin. Para mabago yung character natin, yung lifestyle natin, na kung dati tayo ay hindi marunong manalangin, nagiging mapanalangin tayo. Kung dati ang lifestyle mo ay may bastos tayo, ay napipino ang ating mga ugali, di ba? Kasi nga, nasasalamin natin ang ating sarili sa harapan ng ating Panginoon at sa kanyang mga salita. Para bang isang salamin na nakikita natin ang dungis ng ating mga sarili sa harapan ng ating Panginoon. Tinatransform tayo, hindi biglaan, unti-unti. No? Ito ay lifestyle kasi ang discipleship ano? Lifestyle. Talagang isinasabuhay ito. Kaya dito minumold tayo ng salita ng ating Panginoon. Romans 12:2. Anong sabi niya? Be transformed by the renewing of your mind. Kasi kapag kayong mind mo hindi mapalitan, saan ba nanggagaling ang karakter ng isang tao, pag-uugali ng isang tao? Mag-umpisa muna yan sa mind niya, sa isip niya. No? Ang sungit ko naman ngayon. Pwede mo naman baguhin yung isip mo, magpakabait nga ako. 'Di ba? Kasi ito ang tinuturo ng ating Panginoon hindi ako maging salot ang aking bibig. Ang mind ko, ang pangungusap ko ay nakaka-bless at nakaka-encourage sa iba. 'Di ba? Pwedeng mandahan ng mind mo. Kaya sabi niya, be transformed by the renewing of your mind. Paano daw tayo tinatransform? Baguhin natin, i-renewed natin yung isip natin na sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos na ating mga natututunan. Okay? Huwag kayong magsiayon sa sanlibutan kung hindi magbago na kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong mga pag-iisip. Huwag kang gayahin ang world, but change your mind sa lahat ng bagay. Pangatlo, hindi lang tayo ay tinatransforms, no? Tayo rin po ay it-trains, no? Tayo rin po ay tinitrain. Katulad ng isang coach. Hello po, Sir Remy ng Cordon Isabela.
Magandang gabi. Mag-aral tayo ng discipleship. Okay, pangatlo na gagawin ng discipleship sa iyo, hindi ka lang itatransform, hindi ka lang niya tuturuan, it trains, tinitrain tayo. Katulad ng isang coach. Syempre sa discipleship, meron pong coach. May ititrain si pastor na magko-coach sa bawat isa sa atin. Kaya pagkatapos mong ma-disciple, magdi-decide ka na mag-undergo ka ng discipleship and then punta ka sa life group and then sa cell group and then after that, leadership. So pagkatapos ng leadership, coaching, magko-coach ka na, magme-mentor ka na. So bago ka mag-mentor, ikaw muna ay mahuhubog mabuti. Para sabi nung ay turo ng discipleship ang buhay na may ganire mahirap yun. Kaya kailangan mahubog muna tayo, dadaan muna tayo sa process ng mga salita ng Diyos bago tayo pupunta doon sa pagtuturo ng salita ng ating Panginoon. So kaya nga pangatlo, it trains. Tinitrain tayo katulad ng isang coach. Paulit-ulit niya itong tinitrain. Nagkukorek siya. Halimbawa, mayroon akong napanood sa basketball. Meron silang coach. Paulit-ulit niyang tinuturo yung isang player, kinukorek niya yung mga mali, yung mga steps na hindi maganda. Ini-encourage niya para gumanda ang laro niya. Bibigay siya ng payo na magaganda. May practice, hindi po pwede na walang practice mga kapatid ang isang basketball player. Kaya kailangan ay turuan nitong coach na ito. Ganon ang pagtitrain, hanggang sa maging matured, yung isang basketball player mula sa kanyang coach. Ganon din po ang discipleship. Iti-train tayo. It trains. Tayo ay paulit-ulit na kinukorek yung mga hindi maganda sa atin. Ini-encourage tayo ng isang mentor natin, ng coach natin, o mentor. Yun ang magandang tawag. Okay, sige, tawag mo na yan. Ini-encourage tayo kapag tayo ay nanlulupaypay dahil ang buhay Kristiyano may mga trials din naman po. May mga pinanghihinaan. Kaya andyan si coach, andyan si mentor. Kaya sa discipleship ng church, naka-align yan. Yun ang tinuturo natin sa mga churches, sa mga pastors. Kaya pagkatapos ng cell group, pupunta na sila from life group, cell group, and then pupunta na sa tinatawag natin na leadership, mentor, and coaching, and then yon. And then itong sa mga mentor na ito, tuturuan sila na encourage sila at i-practice din ang kanilang mga natutunan. Ganun po yun. So hanggang sa maging matured itong isang new believer. O kahit tayo na matagal na sa na Kristiyano, minsan kailangan natin ito. Kaya dapat ang bawat new believers nag-undergo sa discipleship. Okay po. Pang-apat, na gagawin ni discipleship sa'yo, hindi ka lang niya iti-train, hindi ka lang niya itatransform, hindi ka lang niya tuturuan. Pang-apat, it sends. Hindi natapos sa classroom, hindi natapos dito sa online na pag-aaral natin ang ating pag-aaral. Hindi lang nagpatingga sa knowledge natin after. Hindi natatapos sa church. Ipinapadala po tayo ng Diyos sa mga taong hindi pa nakakakilala kay Kristo para po gawin silang disipulo rin. Sister Remy, ganun po yun. Kaya nga, ititrain ka. 'Di ba? Yung unang sinabi ko kanina, ituturo ka pala, okay? Una, ituturo ka ni discipleship, itatransform yung buhay natin, importante 'yan para pag nagturo ka, yung buhay mo sumusunod sa sinasabi mo, hindi malayo ha. Okay, transforms ng salita ng Diyos. Okay, salita ng Diyos magta-transform sa atin through His Holy Spirit. Okay? Based yan sa Romans 12:2. And then, iti-trains ka, ikukorek yung mga bagay ng salita ng Diyos sa buhay natin na kailangan ng correction. Okay, paulit-ulit yan sa buhay natin through our mentors o coach natin. Okay, pang-apat, pwede ka nang isend para ibahagi ang buhay mo, ang salita ng Diyos sa iba. Okay po? So, Sister Mirna Pasio, mag-aral tayo ng discipleship. Welcome. Okay, so isang mahalagang tanong, kapatid. Ano naman ang kaibahan ng edukasyon at discipleship? Nag-aaral ka,
The education fills the mind. Pinupuno niya yung mind mo kasi nga na-educate ka, hindi ba? Pero ang discipleship, transform the life. Ang discipleship, mga kapatid, binabago po niya ang buhay natin. Unti-unti, no? Gradual, no? Ang pagbabago ng buhay natin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mayroon namang mas mabilis kasi mabilis siyang magresponde. Depende yan sa tao, sa puso niya na magre-receive ng salita ng Panginoon. Okay. Ano pa? Education teaches information. Bigyan ka ng education ng mga informasyon, mapupuno ka. Pero sa discipleship, produces transformation. Naipaliwanag ko na sa atin yan, ha? Ipoproduce ng discipleship ang pagbabago mo, tunay na alagad ni Kristo. Okay? Education changes what you know. Okay? Ang edukasyon, papalitan niya yung mga kaalaman na dating nasa iyo na, pero ang discipleship change who you are. Mababago ka dahil sa mga salita ng Diyos at ng banal na Espiritu na ginagamit ng nagtuturo sa discipleship na mabago ang iyong buong pagkatao. Kaya ang discipleship, saan lang nga is istorya. Dahito kat panagad-adal ti sa uti apo, tapno umunag tayo. Nya, babaan ti panangidalan ti Espiritu ti apo, kada tayo amin. Okay, bigyan ko kayo ng isang illustration pa kapatid. Kung marunong kang magluto, dahil nood ka ng nood, Sister Evelyn, ng YouTube, okay, natuto ka, may knowledge ka, magluto, no? Pero kung araw-araw kang nagluluto, hanggang maging mahusay kang chef, aba, di may transformation. Diba, Sister Mema? So, ganito rin ang ating Christian life, no? Maraming believer ang maraming alam. Ha? Pero kakaunti ang tunay na transform ang buhay, no? Kaya, kailangan ang discipleship, kapatid, para maging totoo tayong disipulo ni Kristo. Okay po? Luke 6:40. A disciple, sabi niya doon sa Luke 6:40. A disciple, when fully trained, will be like his teacher. Ba Tagalog niyan? Ha? Ang lubos daw na naturuan ay magiging gaya ng kanyang guro. O kapatid, ganun daw po yun, no? Kapag lubos tayong naturuan, nagpaturo tayo sa ating coach at mentor, tayo ay magiging gaya ng ating guro. At magtuturo ka din syempre. Ito ang goal ng discipleship, kapatid. Hindi lang maging Bible expert. Ay, ang daming Bible expert ay hindi man maintindihan ang pagiging disipulo niya, no? So, hindi lang pagiging Bible expert, kundi maging katulad ni Jesus. Diba yan ang sabi ni Jesus? Be like Jesus. Maging katulad tayo ni Jesucristo. Saan? Sa karakter, sa pagtuturo, sa lahat, sa pagdidisipulo. Di po ba, mga kapatid? Okay. Meron akong gustong tingnan natin, ha? Na ipapakita ko sa inyo na kung bakit mayroon pong illustration dito, no? Na makapagbibigay sa atin, no. 4 na stages of discipleship pa lang. Gusto kong ipakita sa inyo. Unbeliever, okay. Nung di pa siya mananampalataya hanggang sa namanampalataya sa naging believer siya. After na maging believer ka, kasi ang believer, abay pag gusto niya, ginagawa niya gusto niya. Next is disciple. Kapag ikaw ay na-realize mo sa sarili mo na ako pala ay hindi lang mananampalataya, kung hindi talagang ako pala ay disipulo. Dahil sabi niya, go and make disciple. Kailangan ko palang maging disipulo. Pag naging disipulo ka, hindi na po pwede yung gusto mo. Sister Evelyn, na maraming gusto ang tao, na minsan ang isang mananampalataya ay pupunta sa church kung gusto niya, kung hindi, di hindi. Pero pag disipulo ka, susunod ka sa teacher mo. Ganyan itinuro ni Jesus ang kanyang mga disipulo
At ang mga na-disciple din sa Book of Acts, tinuruan silang sumunod, tinuruan silang mag-obey sa kanilang mga pinag-aaralan. No? Okay, pagkatapos maging disciple, nag-undergo ka sa discipleship, and then, magiging disciple maker ka. Okay, ganun po yun. Gusto po ba natin maging tunay na disipulo ni Kristo? Okay? So, kung gusto po natin, maging katulad po tayo ni Timothy, kapatid. Sa 2 Timothy 2:2, pag-aralan mong mabuti ito, kapatid. 2 Timothy 2:2, ang sabi niya doon, mula kay Paul, si Paul nangusap si Jesus sa kanya. Di po ba? Nagsalita nung masalubong siya sa daan, Damascus. Nagsalita si Jesus sa kanya, nag-reveal si Jesus sa kanya, nagbigay ng wisdom. Okay? And then itong si Paul, nung ma-disciple ni Jesus, through that pangyayari, si Timothy na kanyang pinagkakatiwalaang anak, no, ay tinuruan niyang mabuti. Sabi niya 2 Timothy 2:2. Pagkatapos ni Timothy, ano ang sabi niya doon? Ituro mo din ang iyong natutunan sa mga faithful men. Okay. So, 4 na henerasyon yan. Mula kay Paul, tinuruan ni Paul si Timothy, then Timothy, tinuruan niya yung mga faithful man, yung mga pagkakatiwalaang mga tao, faithful men, no? And then mga faithful men, tinuruan nila yung mga others, sabi niya doon. Ibig sabihin sa 4 na henerasyon, may multiplication? Wala. May multiplication. Kasi kung hindi nagbahagi ang mga nabahaginan na mga disipulong iyan, hindi nakarating ang ebanghelyo sa atin at sa ibang mga lugar na nangangailangan ng salita ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, ang discipleship ay multiplication. Pagkatapos mong maturuan, pagkatapos mong maging ganap, mga kapatid, under discipleship, magtuturo ka din ng iyong natutunan. Para pag ikay namatay, sabihin kong totoo, wala namang naging bato, kapatid, meron kang pinagpasahan, sabi ni Paul doon sa sulat niya kay Timothy, ipasa mo sa iba ang iyong mga natutunan. Meron tayong pinagpasahan sa mga napag-aralan at natutunan natin sa mga salita ng Diyos na itunuro, iniwan sa atin ni Kristo. Ipasa mo sa mga unbelievers, sa mga taong hindi pa nakakaalam kay Kristo upang sila rin ay mabago. Pagkatapos nilang mabago, mag-undergo ng discipleship, and then magtuturo din sila sa iba. Magiging disciple maker din sila. O hindi ba ang bilis ng Great Commission na maipakalat sa buong mundo, mga kapatid? Ganun po yun, no? Hayaan po natin na tayo po ay patuloy na baguhin ng Diyos, gamitin ng Panginoon, hallelujah, at mag-undergo ng discipleship sa ating mga buhay araw-araw. So, sino po ang nagturo sa atin patungkol kay Jesus? Sino? Si Pastor? Oo, lumaki ka sa Sunday School, kaya naturoan ka ni Pastor. Yung iba naman, katulad ko, nasubukan kong maging hindi believer muna, no? Ako po ay lumaki na walang Diyos. When I was 20 years old, dun ko palang tinanggap si Jesus as my Savior. Okay? Yung iba, lumaki na ituturo na sa kanila. So, ang pangalawang tanong ko po, tayo po ba ay tinuturuan, no, nang nagpakilala sa atin kung sino si Jesus? Okay? Maganda po, nadisipulo tayo. Pag hindi tayo tinuro, just believer lang tayo, naniniwala lang, pero hindi nahuhubog sa salita ng ating Panginoon. Pero ang gusto po ng ating Panginoon, mga kapatid, matutunan natin kung ano po ang tunay na pagiging isang disipulo po sa harapan ng ating Panginoong Diyos. Hallelujah. So, mga kapatid, hindi po tayo tinawag na Jesus para lang dumalo sa simbahan. Tinawag niya tayo para maging isang tunay na disipulo at gumawa rin po ng disipulo. Okay? Kaya tandaan ninyo, simpleng simula pa lamang po ang ating mga napag-aaralan. Tandaan natin, mga kapatid, ang pagkakaalam kay Kristo
ang sumusunod kay Kristo, magiging katulad ni Kristo o kawangis ni Kristo. At maglilid din siya ng iba kay Kristo. Okay? Kilalanin si Kristo, sumunod kay Kristo, maging katulad ni Kristo. Akayin ang iba kay Kristo. Ganun po ang tunay na discipleship. So, mga kapatid, tayo po ay manalangin. Diyan po muna magtatapos ang ating discipleship series na ang atin pong tinalakay ngayon ay what is discipleship. Ang susunod naman po natin na tatalakayin, mga kapatid, sa susunod po na lesson natin ay patungkol po sa itutuloy po natin yung mas marami pang matutunan about disciple. Okay? So, ibibigay ko po yan sa inyo. Post ko na lang po sa FB, no, yung mga topic natin na susunod, pagsusunod-sunurin natin para mas mapalalim pa po tayo sa pag-aaral natin patungkol po sa discipleship. Okay po? So, magandang gabi po sa ating lahat. Nais ko po kayong ipanalangin muna bago po tayo magkakahiwalay-hiwalay. Thank you, Jesus. Father God, we bless your name. Maraming salamat, Panginoon, sa gabing ito. Sa mga kapatid namin, Panginoon, na nakasama po namin sa aming pag-aaral ngayong gabi. Salamat po sa kanilang mga buhay, Panginoon. Tunay nga po na ikaw ang tunay na guro namin. Ikaw ang higit sa lahat, una na nagturo sa mga disipulo nang ikaw ay narito pa sa mundong ito, Panginoon. At bago ka nga umalis, ito pong ibinilin sa iyong mga disipulo na sila po ay humayo at turuan ang mga alagad, Panginoon. Hallelujah, hindi lang basta sila ay maging alagad, kundi ito po ay turuan upang sila po ay rating din sa iba't ibang lugar na magturo din po sa iba. So, Panginoon, salamat po sa gabing ito dahil ito po ay hindi na natili lang sa mga disipulo noon, pero ito dun po ay tuloy-tuloy na ginawa ng mga early church sa Book of Acts para po ang mga salita mo ay maihayag sa saan mang sulok ng mundo. At nangyari nga po ito, Panginoon. And now, nanampalataya po kami sa iyo, nag-undergo po kami sa mga discipleship dahil nakita namin ang aming sarili na kami po ay tunay na disipulo mo, na kailangang sumunod at hindi namin hahayaan na yung kagustuhan namin ang masunod, but your will, Lord God. Kaya dalangin po namin ang mga kapatid na ito, O Diyos, hallelujah, na taos-pusong nakibahagi sa pag-aaral na ito, Panginoon. I-bless mo po ang bawat isa sa kanila. Hindi ko man po mabanggit ang kanilang mga pangalan isa-isa, pero kilala mo sila, Ama. Lord, tinataas po namin sila sa iyo, Panginoon. Basbasan mo po sila at bigyan pa ng mas malawak na pangunawa patungkol po dito sa aming pinag-aralan ngayong gabi. Ikaw po ang patuloy na mag-explain sa aming mga puso at sa aming mga isip. Lord, maging ang mga manunood pa sa bidyong ito, Panginoon. Pagpalain mo po sila, O God. Patuloy mong ibukas ang aming mga puso na may pagkauhaw sa iyo. Hallelujah, sa pamagitan ng banal na Espiritu, O God. Alam namin na wala pong malayo. Nagiging malapit po ang lahat dahil po sa mga salita mo at sa Espiritu mo, O God, na sumasa amin, Lord God, saan man kami lugar naroroon. Bless us, Father God. Hallelujah. At sa aming pansamanta paghiwa-hiwalay, hallelujah, manguna ka po, Lord God, sa bawat isa sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Ayan po. Magandang gabi po sa ating lahat.